mga minamahal na mga kapatid at mga kaibigan na tumatahan sa buong sanlibutan, patuloy po ang buong kagalakan ng Espiritu Santo na ipahayag sa inyo ang isang dakilang pagbati sa ngalan ng ating Panginoong Jesucristo. Kapayapaan ay sumating lahat. Amen. Tunay nga mga kapatid na nakakagalak na itaas ang dakilang pagpupuri sa ating Panginoon sapagkat tayo iniwan niya ng isang dakilang pangako, ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, na sino mang sa atin ay magiging bahagi ng kanyang banal na bayan. Tunay nga na nakakaasa na tayo bahagi ng isang matibay na bayan na pinaglaanan ng tahanan sa sangkalangitan. Gaya ng nasusulat mga kapatid at mga kaibigan, gaya ng pagpupuri ng mga banal sa panahong nakalipas, sinasabi ko mga kapatid, purihin ng Panginoon sapagkat ipinakilala niya sa akin ang kaniyang kagilagilalas na pinantahang loob sa isang matibay na bayan. Amen po mga kapatid at mga kaibigan. Ano po ang pangalan ng matibay na bayan? Hindi po ba diyan yung bayan na pinaglaanan ng Panginoon ng kanyang buong tahanan sa sangkalangitan? Amen po ba mga kapatid at mga kaibigan? At yan po ay nasusulat sa aklat ng mga hula. Gaya ni Propeta Isaiah na nagsasabi, at lilikha ako ng buong tahanan sa sangkalangitan ng banal na bundok ng Sayon. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Ibig pong sabihin, kung ang Diyos ang nagtayo ng kanyang matibay na bayan, ito po ang matibay na bayan kung saan mahayag ang kanyang kagilagilalas na kagandahang loob. Amen po, mga kapatid at mga kaibigan. Amen. Kahit patuloy tayong magpuri, patuloy natin itaas ang dalisay na pagdakila sa ating Panginoong Diyos. Ipakilala natin ang pangalan ng matibay na bayan ng ating Panginoon. Sa banal na bayang hilang, ipahayag natin may kagalakan mga kapatid. Sa banal na bayang hirang ng ating dakilang Panginoon, pinupuri siya. Sinasamba, inawitan siya ng mayroong pasasalamat ng lahat ng kanyang pinagtutubos. Tayo ang bayan niya, mga tupa ng kanyang pastulan, ang banal na bundok ng Sayon ng ating Panginoon. Itaas natin ang dakilang pangalan ng Hari ng mga Hari na tumatahan sa banal na bundok ng Sayon. You are the King of Kings and Lord of Lords. Ipahayag natin mga minamahal na mga kapatid. You are the King of Kings and Lord of Lords, our Savior and our host, that we praise. We praise. You are the Father of the greatest word and the Holy Ghost, that
Jesus Christ, Jesus Christ, oh Jesus Christ, our Lord. Patuloy nating ipagpasalamat ang dakilang kaluwalhatian ng Diyos na nahayag sa pamamagitan ng pagkamuhay na maguli ng ating Panginoong Kristo. Salamat sa iyo, aming Ama. Ipahayag natin, mga kapatid. Salamat sa iyo, aming Ama. Kami iyong binigyan ng katiyakan patungo sa buhay na walang hanggan. Salamat, Panginoon. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Salamat, salamat, Panginoon, sa muli mong pagkabuhay. Mga kapatid, patuloy tayong magtaas ng dakilang pagdalangin sa ating Panginoon Diyos. Dakilang Diyos, Ama ng panganay, kapuri-puri, maluwalhati, banal, walang dungis, walang kapintasan, puspos ng kaawaan at kahabagan. Tunay nga, Panginoon, na itinatas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri sa iyong kabanal-banalang lutuban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ayon sa mga bagay na nasusulat, ipakikilala mo ang iyong kagilagilalas na kagandahang loob sa pamamagitan ng isang matibay na bayan na ikaw, O Diyos, ang lumikha, ikaw ang nagtayo sa pamamagitan ng aming Panginoong Kristo. Amen. Yamang ang iyong kaluwalhatian, ang karilagan ng iyong kapangyarihan at kapuspusan ng iyong pag-ibig ang sumasa iyong bayan. Tunay na ang aming dalangin, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong lingkod na ginagamit ng dalisay na kasangkapan, ay bahayag ang iyong banal na katwiran upang tawagin mo na ang aming mga kapatid at mga kaibigan na nangalat sa sanglibutan. Amen. Tunay nga, Panginoon, na ang lahat ng mga bagay na ito sa ministeryo ng banal na bungkos ng sayon ay patuloy namin itinitiwala sa iyo sa pamamagitan ni Kristo Jesus, na aming tunay na Diyos at Panginoon na manlubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. 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 Isang napakabuting araw po ang aming ipinaabot na pagbati sa lahat ng mga tao na nangalat sa buong sanlibutan. Ang layunin po ng Panginoon Diyos sa pamamagitan ni Kristo Jesus, Book of Acts chapter 28 verse 21, verse 31, ipangaral yung kanyang katwiran at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ni Jesucristo na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. Amen po ba? Ipinapangaral yung katwiran ng Panginoon Diyos at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pamamagitan ni Jesucristo. Ang Panginoong Jesucristo po ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Siya po ang tanda na susubaybayan nating hula na pinatunayan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta sa mga iniimbitahan ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Nakapaloob po sa layunin niya, no? Itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa
sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating tunay at isang Diyos na tagapagligtas. So iniimbitahan tayong lahat, walang diskriminasyon, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Nagugulat na lang tayo bigla kapag may dumadating na mga salot sa buong mundo. Amen po ba? Amen. So, siya nagsalita sa atin na magsipaghanda na tayo. Kaya tayo iniimbita, pinaghahanda na tayong lahat. Sa lahat ng iniimbitahan, pakisubaybayan nyo kami, pakikuhan natin yung Bible natin sa mga tahanan natin, sa ating mga tahanan. Sundan nyo kami, subaybayan nyo kami, basahin din natin sa ating tahanan yung mga Bible natin. Amen po ba? Amen. Ang nagpapalago ng paniniwala, ng kaalaman, ay yung ating paniniwalaan na si Jesucristo, na siya ang tanda ng hula ng mga banal na propeta. Siya ang espiritu ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ano po ang nakalagay dito sa aklat ng Isaiah chapter 34 verse 16? Ang nakalagay po dito, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Ano po utos sa ating lahat? Sa lahat ng mga nakakapanood at nakakarinig ng programa ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa banal na bundok ng Sayon. Ano po utos? Mga kapatid at kaibigan, inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon. Inyong hanapin sa aklat ng Panginoon. Naunawaan po natin. Dito tayo inuutosan maghanap po sa aklat ng Panginoon. Hindi sa ibang aklat. Amen po ba? Amen. At inyong basahin. Ito po pinahanap at ipinababasa pa sa atin, no? Kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang mangangailangan ng kanyang kasama, sapagkat iniuutos ng bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Maliwanag po ba? Amen. Sinasabi dito, at inyong basahin, kahit isa sa mga ito ay hindi magkukulang, walang makakailangan ng kasama itong banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Walang makakailangan ng kanyang kasama sapagkat iniuutos ng bibig at pinisan sila ng kanyang espiritu. Maliwanag po ba, hindi tayo makakailangan ng ibang aklat, kundi sa aklat ng Panginoon natin ilalagak yung paniniwala natin bawat isa. Maliwanag po ba na pinahanap sa atin sa aklat ng Panginoon? Amen. Ano po nakalagay sa aklat ng John, chapter 5? John chapter 5 verse 39. Saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Maliwanag po ba? Nahanapin natin sa aklat ng Panginoon at babasahin natin. Isa may hindi nangangailangan ng ibang aklat. Sinabi dito sa John chapter 5 verse 39, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Tignan nyo, yung nilalaman ng aklat na ito na sinasaliksik natin. Meron tayong mababasa na nangyaring hula na sinabi ng ating tagapagligtas na tumatawag at pumipili at tumirang sa atin. Meron tayong patotoo na ginawa niya na paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Kaya tayo iniimbitahan lahat eh. Dahil tayo ay naalipin ng pasimulang aral ng sanlibutan, na pailalim tayo sa sumpa ng aral ng sanlibutan. Saan po nakalagay yan? Sa Galatia chapter 4 verse 3 and 4. Romans chapter 11 verse 32, sapagkat ikinulong tayo ng Panginoon Diyos
sa pagsuway upang siya mahapag sa lahat. Amen po ba? Nakukuha na natin, kaya tayo iniimbitahan upang magsaliksik tayo sa banal na kasulatan. Nalalaman natin ang buhay na walang hanggan, mayroong patotoo na nangyari na ginawa yung ating tagapagligtas, paniniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the 10th day. Yan po yung binhi ng patotoo na nakaukit sa puso natin at nakasulat sa isip natin, na pinaniwalaan natin yung hula ng mga banal na propeta. Meron tayong relasyon lahat, may commitment tayong lahat, na-deliver tayong lahat, nagkaroon tayo ng spiritual obedience, isinilang tayo sa paniniwalang spiritual upang manahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, na lumalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli. Mga new creature tayo, mga taong bago tayo sa pagpupulong natin sa paniniwalang espiritual na pinagpupulungan natin yung ating tagapagligtas na ipinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami, in the 3rd day, binuhay siyang maguli. Naunawaan po natin, kaya siya binuhay na maguli upang mahayagan larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama. Espiritu po yung sinasamba natin. Amen po ba? Espiritu yung pinaniniwalaan natin. Espiritu yung tagapagligtas natin. Nahayag po yan in the 3rd day. Pinatunayan po ng Panginoon Diyos yan sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. In Book of Acts chapter 17 verse 31, yan po yung patotoo na pinaniniwalaan natin na meron tayong matibay at matatag na relasyon, mga saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. Kaya tayo nagpupulong, pinaniniwalaan natin, tagapagligtas natin ng Espiritu, saksi niya tayong lahat. Maliwanag po ba? Amen. Meron tayong sinasaksiyang hula Pinatunayan ng mga banal na apostol ito sa mga tagapagmana ng kanyang pangako. Maliwanag na po ba sa atin? Kaya tayo isinilang sa paniniwalang espiritual, ninasa niya na mananahan na yung katwiran ng patotoo sa puso't isip natin, lumalabas na sa labi natin. Saksi tayo na binuhay siyang magmuli sa ikatlong araw. Meron tayong matatag at matibay na relasyon lahat. Amen po ba? Individual tayo mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan sapagkat ang huling panahon ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Tanging nalalabin na lang natin na buhay na pag-asa nasa pangalan ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Siya yung tumawag sa atin, siya yung pumili sa atin, siya yung humirang sa atin upang mamunga tayo sa paniniwalang espiritual. Amen po ba? Amen. Magkabunga tayo ng pagkilala, kilala natin yung pinaglilingkuran natin na espiritu siya, wala siyang laman, wala siyang mga buto, saksi tayo sa pagkabuhay na magmuli. May sinaksihan tayong hula ng mga banal na propeta na nangyari, na pinatunayan ito ng mga banal na apostol sa mga itinakdang tagapagmana ng buhay na walang hanggan, na gumaganap ng patotoo sa panahon ng kawakasan. Amen po ba? Amen. So nakuha nyo na sa pagsasaliksik natin sa banal na kasulatan may iniisip tayo na mayroon tayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo sa ating tagapagligtas na si Kristo Jesus na binuhay siya maguli in the 3rd day. So klaro po ba? Amen. Meron tayong commitment, meron tayong relation, matibay at matatag yung relasyon na binigay sa atin bawat isa. So nasa mga bahay-bahay man tayo na namamahinga tayo sa ating tahanan, magsaliksik tayo ng banal na kasulatan upang sumagana tayo sa paniniwala at pagkilala. At habang tayo'y namumuhay, meron tayong kinapuputan na walang kabuluhang aral na sanlibutan dahil dyan tayo na-biktima. Amen po ba? Unawain natin, hindi na bago yung biktima ngayon na salot sa physical Sa pasimula pa lang po nabiktima na tayo ng aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya po ito yung kawakasan ay sinuwi bugtong na anak upang tayo'y makapagsisi na ang pagsisisihan natin dito biktima tayo na walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. At lahat na sasaksi magpapatotoo
tayo ang itinayong kaharian na matibay at matatag na itinala na sa langit ang pagpupulong natin na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion. So may mga relasyon tayong lahat. Amen po ba? Amen. Hindi siya nagpapatayo ng kutang bato o konkretong bato para doon tayo magtipon at magpulong. Amen po ba? Sinabi ng Panginoon Diyos yan sa Aklat ng Gawa, chapter 7, verse 48 to 49. Anong anyong bahay ang itatayo niyo sa akin? Sabi ng Panginoon, ang langit, ang aking luklukan, ang lupa'y tungtungan ng aking mga paa. O hindi pala po pwedeng magtira Panginoon Diyos doon sa konkretong batuwa. Amen po ba? Amen. Ipapahayag po yung kabutihan at kagandahang loob niya na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. Joel chapter 2 verse 1, magpatulog kayo ng pakakat sa Zion. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Saan daw magpapatunog ng hudyat? Sa banal na bundok ng Zion. Dito po hihipan ang tinig ng pakakat sa Zion. At ang Zion po na tinutukoy dito, tayo po mga iglesia na mananalig at magtitiwala ng tapat, paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Mga saksi tayo na binuhay siyang mamuli in the third day. Maliwanag po sa ating lahat. Amen. So, mag-ingat po tayo. Talagang napailalim tayo sa ilalim na sumpa ng aral ng sanlibutan. Naunawaan nyo na yung sinasaliksik natin, nasa aklat ng Panginoon, wala sa ibang aklat. Hindi siya nangangailangan ng international dictionary. Hindi siya nangangailangan ng encyclopedia. Inyong basahin sa aklat ng Panginoon. Pinababasa, amen po ba? Amen. Sundin natin yung sinabi niya kay Propeta Isaiah sa chapter 34, verse 16. At dito sa sulat ni Apostol Juan ang sabi dito, saliksikin ninyo ang mga kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroon kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatutuo tungkol sa akin. Yung reference po nito, 1 John chapter 5, verse 9, 10, 11, 12, 13. Pakibasa po natin. Ang paniniwala, may patutuong pinaniniwalaan na nangyaring hula. Amen po ba? Amen. Kaya may relasyon tayong lahat. Meron tayong sinusubaybayang hula na nangyari. Na tayo yung magliliwanag sa isang madilim na dako na sumilang sa puso natin ang tala sa umaga. Ngayon, yung tala sa umaga, pagka research natin sa Revelation chapter 2 verse 28, chapter 22 verse 16, ang tala sa umaga, yung ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Ang sumilang sa puso natin, yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. So nakagagalak po itong inihain sa atin na tutuparin natin sa panahon ng kawakasan. At tayo na rin yung inihanda na babaeng malinis na darating na yung ikakasal na lalaki dun sa babaeng malinis. Amen. Alam nyo ba, yung magaganap na kasalan ito'y bisyo na magaganap. Ano po? Iniimbitahan yung mga panauhin sa kasalang magaganap. At yung imbitasyon ibinigay sa atin, tutuparin natin yung nag-imbita sa atin Pauulakan natin yung nag-imbita sa atin. Amen po ba? Amen. Marami pong bisita sa kasalang magaganap, pero hindi lahat makakasama sa muling pagparito ng ikakasal sa babaeng maluwalhati na walang dugis at kapintasan. Amen po ba? Amen. Kasi siya yung tumatawag, siya yung nag-iimbita sa ating lahat. Kaya ang imbitasyon niya, nationwide, worldwide, no discrimination. Ang imbitasyon niya, ang Diyos ay pag-ibig. Inihain niya yung pagmamahal niya sa lahat ng mga tao, ayaw niya mapahamak ang sino man. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Dito na po natin sasaliksikin at hahanapin ang buhay na walang hanggan, ano?
Sabi ng ating tagapagligtas ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Tingnan nyo, ang buhay na walang hanggan, mayroong patotoo na pinaniniwalaan. Sabi ni Apostol Pedro sa 2 Peter chapter 1 verse 19, kami ay mayroong panatag na salita ng hula na mabuti ang inyong ginagawa kung ito'y inyong sinusubaybayan. Ikinumpara tayo sa gaya ng isang ilawan sa isang madilim na dako na magliliwanag sa madilim na dako na sumilang sa ating mga puso ang tala sa umaga. Ang tala po sa umagang binabanggit yung ating tagapagligtas. Ang sumilang sa puso natin dito, yung katwiran ng patotoo na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Kaya yung mga iniimbitahan, may iniintay may binabantayan, may pinaniniwalaan pag nagpupulong ng araw ng Sabat. At specific po, sa sayon, ipapangaral ng Ebanghelyo ng Kaligtasan. Sa sayon, pupunta yung tatawag sa pangalan ni Kristo Jesus, yung mga nalalabi na tinawag at pinipili na sa panahon ng kawakasan. Medyo mapangalit na po talaga ang panahon ng kawakasan. Kaya po hindi pa na ang trumpeta sa sayon. Amen po ba? Amen. Malalim po ang grammar, hindi po trumpetang literal ito, talagang kuspos ng hiwaga at talinghaga ang banal na kasulatan, kuspos ng parable at mystery. Amen po ba? Amen. Hitik na hitik sa karunungan ang banal na kasulatan. Nakagagalak po na tayong iniimbitahan pinaunawa sa atin kung alin yung kasalanan pagsisisihan natin sa mundo. Napailalim tayo sa kasimulang aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Ngayon, ipofocus na natin yung paniniwala natin sa hula ng mga banal na propeta na ang tagapagligtas ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Siya yung gumawa ng halimbawa ng patotoo na paniniwalaan natin na binuhay siyang maguli in the third day upang mahayag ang larawan ng pagka-Diyos ng kanyang Ama na magkatulad silang Espiritu. Kaya tayong iniimbitahan na magbabantay sa muli niyang pagparito. Sinabi niya yan na hindi tayo mapapahiya dahil kung mahayag siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po ba? Amen. Kaya magiging one spirit din tayong katulad niya. Kaya po ang maluwalhating iglesia, ang katawan, ang gusali, ang templo, may pangalan po yan. Yung kanyang bahay, na ang ulo ng kanyang bahay, yung ating tagapagligtas. Siya yung manunumos natin na tumupos natin sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. May pangalan po yan. Sinabi po yan kay Propeta Isaias. Sinabi ng Panginoon Diyos siya kay Propeta Isaias, at ang Panginoon ay lilikha sa langit ng buong tahanan ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Maging yung mga iniimbitahan lahat na walang diskriminasyon, walang itinatangi, lahat na tatawag sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tagapagligtas sa banal na bundok ng Sayon pinapupunta. Lahat ng mga nalalabi, lahat ng mga inheritance, lahat ng mga descendants, lahat ng mga tagapagmana, iginawa tayo ng tipan na alalahanin natin, kaya tayo mga tagapagmana. Amen po ba? Amen. Ito na po ang hudyat ng babala ng digmaang espiritual, hindi pa na ang trumpeta sa sayon. Magpatunog kayo ng hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Amen po ba? Amen. Mga kapatid at kaibigan, kaya po ang pundasyon ng banal na bundok ng Sayon, ang Diyos ay pag-ibig, wala siyang itinatangi. Any religion. Amen po ba? Wala siyang itinatangi. Any religion. Lahat, welcome. Binuksan na ang pintuan ng banal na bundok ng Sayon. Binuksan na po
ang aklat ng Kordero sa banal na bundok ng Sayon. Iisa lang po ang nakatalang bayang banal niya na pinili niyang sariling pag-aari. Banal na bundok ng Sayon ang recorded in heaven. Paki-download nyo yung inyong mga Bible sa inyong mga bahay-bahay. Sa lahat ng mga iglesia na nangalat sa buong sanlibutan, paki-download nyo yung Bible nyo sa inyong gadget. Ngayon, kung na-download na yung Bible natin sa ating gadget, high-tech na tayo ngayon, i-write natin ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Sino ang magpapatotoo sa atin? Yung ating tagapagligtas, dito niya ho patutunayan sa banal na kasulatan. Ito ang timbangan ng ating pananampalataya. Ito, sukatan ng ating pananampalataya. Ito ang hulog ng ating pananampalataya. Kaya pagparito niya, susukatin niya pa sa paniniwala ang buong mundo. Titimbangin niya pa sa paniniwala ang buong mundo. Huhulugan niya pa sa paniniwala ang buong mundo. Amen po ba? Amen. Pero lahat ng iniimbitahan at nakakaunawa na, tinimbang tayo, sakto tayo sa timbang. Sinukat tayo, sakto tayo sa sukat ng paniniwala. Hinulugan tayo, matuwid tayo sa hulog ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Dahil siya din ang nagpapatotoo sa ating lahat na tumawag at pumili sa atin at tumirang sa atin, na siya ang naghalal sa atin na isang matibay at matatag na kaharian na pinaganda niya ng tahanan sa langit, ang iglesia ng banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Siya rin ang magpapatunay sa banal na kasulatan. No? Kaya binuksan na ng Kordero ang banal na kasulatan sa banal na bundok ng Sayon. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig. Hindi siya nagtatani ng sino man. Ayaw niyang mapahamak ang sino man. Dahil talagang mapakali ang panahon ng kawakasan. Dahil itong pandemya, buong mundo ay pandemya, talagang nagkaroon ng pagbabago ang mga tao sa kalagayan ng mga pamumuhay. Amen po ba? Amen. Kaya ang pagsisisihan natin kasalanan, nalipid tayo, napailalim tayo sa walang kabuluhang aral na sanlibutan. Naipamuhay natin yung aral ng sanlibutan na wala namang palang kaligtasan sa aral ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta ang tanda ng hula na mangyayari at magaganap, na pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana na iniimbitahan na sa panahon ng kawakasan na magsiparong kayo sa banal na bundok ng Sayon. Makinig ang may pandinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan. Yan po, nangyari yung sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta. Kaya may tanda ng hula tayong sinusubaybayan. At nahayag yung hula ng mga banal na propeta. In the third day, nahayag ang Espiritu sa laman. Amen po ba? Amen. Nakita ng mga banal na apostol ang ating tagapagligtas na Espiritu, walang laman, walang mga buto. Nakausap pa nila. At binigyan sila ng authority upang ipangaral nila ang ebanghelyo ng kaligtasan sa lahat ng mga bansa. Yung ating tagapagligtas ang tanda ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Alalahanin natin sa pagpupulong natin, meron tayong tanda ng hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula, nakita at namasdan at nakausap ng mga banal na apostol ang ebanghelyo pinapangaral sa buong sanlibutan na paniniwalaan natin na saksi tayo sa pagkabuhay niya maguli upang matiyak natin ang kaligtasan at buhay na walang hanggan natin bawat isa. Amen po ba? Amen. Ang Diyos ay pag-ibig, hindi siya nagtatani at hindi pinagtatalunan ng katwiran ng Panginoong Diyos. Amen po ba? Ipinapahayag po ito ng may pag-ibig. Amen po ba? Wala pong bayad dito. Huwag po kayo matakot. Ang pakikinabangan natin dito, kaligtasan ng ating mga kaluluwa at kaligtasan ng ating mga pamilya. At huwag tayong mahihiya sa mga anak natin na ituro natin kung paano tayo naligtas at kung alin yung kasalanan, kapuputan at pagsisisihan natin. Amen po ba? Amen.
Yung nagagawa natin sa laman na kasalanan, saklaw ng gobyerno, umiiral sa tao yan. Tatandaan po natin. Kaya nga may separation church and state. Amen po ba? Amen. Pag nakagawa tayo sa laman ng kaso sa gobyerno, cover tayo ng gobyerno dahil saklaw tayo ng gobyerno, dahil nasa laman tayo, nasa physical tayo. Pagdating sa spiritual, saklaw tayo ng Panginoong Jesucristo. Amen po ba? Amen. Siya yung isinubong namamahala sa paniniwalang espiritual sa buong mundo na ang layunin niya, ang Diyos ay pag-ibig, ipangaral yung katwiran niya sa lahat ng mga tao, nationwide, worldwide, at itinuturo ang lahat ng mga bagay na naukol sa pangalan ni Kristo Jesus na ating tunay at iisang Diyos na tagapagligtas. Mapalad po yung tatawagin at pipiliin at hihirangin at iaral na isang matibay at matatag na kaharian na katalana sa langit. Ang pagpupulong. Nakikiisa na tayo sa paniniwalang espiritual bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in the third day. Maliwanag po ba sa atin? Naunawaan natin. Yung paniniwalaan natin na meron tayong relasyon. Nangyari po yung katwiran ng patotoo na may relasyon tayo. Hindi pa po tayo tao. Nangyari na yan. 1,000 years ago na po ang nakalilipas. At ang banal na bundok na Sayon, hindi na po ito bagong relihiyon. Bago na lang sa pagdinig natin dahil maraming naparito at nauna na nagtayo ng iba't ibang relihiyon. Amen po ba? Amen. Hindi pa tayo sinisilang sa mundong ito. Hula na ng mga banal na propeta ang banal na bundok ng Sayon. Kalipunan ng mga iglesia na tinipon ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesucristo na ating makikilala at paniniwalaan na yung ating tagapagligtas ay Espiritu, walang laman, walang makabuto. Amen po ba? Amen. So napakadakila po na pag-ibig ng Panginoon Diyos sa lahat ng mga tao yung binigay sa atin. Kaya sa banal na kasulatan lang natin nahanapin bawat isa na binibigyan niya na tayo ng matibay at matatag na relasyon. At manindigan na po tayo, mag-intay na tayo sa second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Huwag yung pag kami nangyayari, tsaka tayo nagpapakita ng takot. Hanggat wala pang nangyayari, ipakita na natin yung pagpapakumbaba natin sa Panginoong Jesucristo. Magkaroon tayo ng takot talaga, totoo sa Kanya. Kaya po ang Ebanghelyo, ang mabuting balita ay pinapangaral na walang bayad upang pakinabangan ito ng mga maraming magtitiwala at maniniwala sa pagkabuhay niya maguli. Wala pong bayad ito, huwag kayong mag-aalala, mga kapatid at kaibigan. Ang relasyon po, makikiisa tayo sa paniniwala, magkakaroon na tayo ng matibay at matatag na relasyon bawat isa. Amen po ba? Amen. Kaya sinasaksihan natin yung hula ng mga banal na propeta, ang Panginoong Jesucristo ang tandaan ang hula ng mga banal na propeta na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Inaalala na natin yung kamatayan niya sa krus at yung muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. May inaalala tayong hula ng mga banal na propeta na binuhay siyang maguli. Sinaksihan ng mga banal na apostol niyan, pinagtibay sa mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako. Amen po ba? Amen. Kaya, listen carefully, people of Zion. Ito po, hindi pa na ang tinig ng pakakat na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. Hipan ninyo ang pakakat sa Zion. So, maliwanag. Sa Zion, hihipan ng trumpeta. Walang ibang pangalan dito na binanggit, kundi sa Zion, hihipan ng trumpeta. Magpatunog kayo ng banal na hudyat sa aking banal na bundok. Makinig ang lahat ng nananahan sa lupain, sapagkat ang kaarawan ng Panginoon ay malapit na. Nakuha po natin, naunawaan natin na yung pag-ihip ng trumpeta o yung pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan sa Zion, specific na sa Zion ipapangaral, magpapatunog ng hudyat sa banal na bundok ng Zion. Amen po ba? Amen. Alam nakalagay na ibang pangalan ng relihiyon na doon sa hula ni Propeta Joel.
Nakuha po natin, naunawaan natin, yung napapakinggan natin at napapanood natin. Naunawaan na natin na magsasaliksik tayo sa banal na kasulatan sapagkat iniisip ninyo na sa mga yaon ay mayroong kayong buhay na walang hanggan at ang mga ito ay siyang nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen po ba? Amen. People of Zion, nationwide, worldwide. Amen. So nakagagalak alalahanin yung kanyang pagdurusa sa krus. Minaliit siya, minata siya, nilibak siya, hinamak siya, nilait siya. Yan po yung katangiang inabot ng ating tagapagligtas. Para kay nino yung katangiang inabot niya. Di ba para sa atin na mga nalalabing tagapagmana, yung hirap na inabot niya, nahayag sa buong mundo yan eh. Inasbaran siya ng latigo sa katawan, pinagpasan siya ng krus, nilagyan ng tinik sa ulo, kinutya siya, dinuran siya, nilibak siya, ininsulto siya, minaliit siya. Di ba para sa atin yon? Mga kapatid at kaibigan, yung pag-ibig na yun, na inalay niya. Suklian naman natin ang pagmamahal ng ating tagapagligtas sa panahon ng kawakasan. May pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Kristo Jesus sa panahon ng kawakasan. Kaya ako po laging nasasabi ang Panginoon Diyos dahil siya ang nagsuko sa kanyang bugtong na anak upang tubusin tayo sa walang kabuluhang paniniwala ng mundo na ipamuhay natin yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Diyan tayo tutubusin. Amen po ba? Amen. Huwag tayong ma-open. Aminin natin na talagang tayo ay naalipin na walang kabuluhang aral at paniniwala ng sanlibutan. Ngayon, kung iniibig natin ng Panginoong Jesucristo, tutuparin natin yung inuutos sa atin. Ano ba yung utos na tutuparin natin? Di ba ipapako siya sa krus, pahihirapan siya na makasalanan ng tao, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami? Di ba yan yung utos na tutuparin natin? May iibig natin yung kanyang ama. Isinuko siya sa libutan para paniwalaan natin siya. Siya yung tanda ng hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Ibigin natin yung kapwa natin, gaya ng ating sarili. Ipahayag natin itong mabuting balita. Ito yung kabutihan at kagandahan loob ng Panginoon Diyos. Sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong mundo ipapahayag po ang mabuting balita na walang bayan. Amen po ba? Amen. Kaya nga po yung mga magulang, yung mga tatay-tatay, ano? Huwag tayong mahihiyak ituro sa mga anak natin na yung ating tagapagligtas ibinako sa krus, tanda na pagtutubusin ang kasalanan ng marami. Sa ikatlong araw, binuhay siyang maguli. Palakihin natin yung mga anak natin na may katwiran, na binuhay siyang maguli in the third day. Yan po yung katwiran tumataan sa puso't isip natin, na lumalabas na sa labi natin yung katwiran ng patotoo. Nasaksi tayo ng ating tagapagligtas at manunubos na si Jesucristo. Siya gumawa ng katwiran na pinaniwalaan natin, kaya may matibay at matatag tayong katwiran na pinaniniwalaan. Na tayo na yung mga naghihintay at nagbabantay sa muli niyang pagparito, na pagdating niya, may daraptan siyang mga chosen people of God in the name of Jesus in the resurrection. May daraptan siyang mga hinirang at pinili na tinawag niya. Yung mga inimbitahan niya. Meron siyang mga tinawag na inaalala yung nangyaring hula sa kanya. Amen po ba? Amen. Yung kamatayan niya sa krus at muli niyang pagkabuhay hanggang sa muli niyang pagparito. Pinagpupulungan natin yung hula ng mga banal na propeta, yung ginawa ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus. Individual tayo, may matibay at matatag tayong relasyon lahat. Amen po ba? Amen. Sinabi niya na hindi lalapit sa atin ang salot, hindi sa atin lalapit ang masasama. Amen po ba? Amen. Tayo ang templo niya, tayo ang banal niya, tayo ang banal na templo niya. Tayo ang itinayo niya. Amen po ba? Amen. Tumatahan yung katwiran sa atin bawat isa. Bagamat marami man ang bahagi ng kanyang katawan, bahagi ng kanyang sambahayan, bahagi ng kanyang templo na nangalat sa silangan, kanluran, timog at hilaga. Iisa'y Espiritong tumatahan sa puso't isip natin lahat. Amen po ba? Amen. Mga saksi tayong lahat sa pagkabuhay niya maguli.
Nakuha niyo yung isang espiritu lang na meron tayong pinaniwalaan at tumahan sa puso't isip natin lahat. One spirit, one soul, one body. Tayo yung kaharian niya. Tayo yung church niya. Amen po ba? Amen. Nakagagalak sapagkat siya din ang magpapakilala sa banal na bundok ng Zion. Tayo ang itinayo niyang banal na templo. Na ninasa niya at pinili niya na dakong tahanan magpakailan-kailanman. Awit 132 verse 13 up to 14. Pakibasa niyo po. Kaya sabi ko kanina i-download natin yung Bible natin sa gadget natin para meron tayong pattern. I-write natin ang Iglesia ng Banal na Bundok na Zion. Ang Panginoong Jesucristo rin na magpapatunay sa banal na kasulatan na ang bawat individual na iglesia na tinatawag at tinatataka ng katwiran ng patotoo na saksi na binuhay siya maguli in the third day, siya rin na nagpapatunay sa iyo at sa akin na tayo ang kaharian niya na itinayo dito sa sanlibutan na ginawa niyang bantay na naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito. Amen po ba? Amen. Tayo yung nirapture niya sa sanlibutan. Tayo yung dinubos niya sa walang kabuluhang araw ng sanlibutan. Tayo yung nagsisisi sa walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Tayo yung inirestore niya na kanyang kaharian. Amen po ba? Amen. Aminin natin na nadaya tayo bawat isa. Ako rin, nadaya din Pero purihin ng Diyos Ama ng Panginoong Jesucristo na sa panahon ng kawakasan, binigyan niya ako ng napakadakilang responsibilidad. Ay pahayag ko ang kanyang kabutihan at kagandahan loob sa lahat ng mga tao nationwide, worldwide, upang pakinabangan ito ng maraming mga mananampalataya na makakarinig ng kanyang tinig na ipinapangaral na ang kanyang kabutihan na nanggagaling sa banal na bundok ng Zion. Nakagagalak po dahil yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo bilang katiwala ng Panginoong Jesucristo. Talagang nakibaka si Timoteo ng pakikibaka na subok talaga sa paningin ng Panginoon Diyos. Amen po ba? Amen. Naunawaan na natin yung paniniwalaan natin na may isa tayong katawan. Isa lang ang katawan Bagamat maraming bahagi tayo mga church na nangalat sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. One body, one spirit, one soul. Ang kabuuan ng lahat niyan, Iglesia ng Banal na Bundok ng Zion, recorded in heaven. One doctrines, one baptism. Nakuha niyo po, yung pong salitang bautismo ay paglilinis ng maruming langit ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Sang-ayon kayo ron. Kaya nga tayo nililinis Kaya nga ginawa tayo ng patibayang espiritual Ito yung lilinis sa maruming langit ng paniniwala natin sa sanlibutan. Ito yung baptism. Amen po ba? Amen. Yung baptism, paglilinis ng maruming langit ng paniniwala ng sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya pagka tayo malinis na, hindi na tayo matitisod sa hula ng mga banal na propeta na pinatunayan ng mga banal na apostol sa atin, ng mga tagapagmana ng kanyang pangako. Alam naman natin, yung pinangako sa atin buhay na walang hanggan. Amen po ba? Amen. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Amen po ba? Amen. Dahil talagang sa pagbabago ng paniniwala nationwide, worldwide, talaga napakarami rin pagbabago sa pisikal na kalagayan. Amen po ba? So ipanalangin natin yung bayan ng Panginoon Diyos, yung mga kapatid nating iglesia na nangalat sa buong sanlibutan, sa apat na panig na sulok ng mundo, sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Diyan lang niikot yung mga naalipin ng walang kabuluhang paniniwala sa Silangan, Kanluran, Timog at Hilaga. Panalangin natin yung mga kapatid natin naway dumaloy na, marinig na nila ang paniniwalaan natin na
patotoo, nasaksi tayong lahat na binuhay siya maguli sa ikatlong araw, na nag-iintay na tayo, nagbabantay na tayo, nadatnan niya na tayo ng mga tapat at mabuting katiwala. Amen po ba? Amen. Panalangin natin sila at ipanalangin natin yung ating bansang Pilipinas, yung mga leader ng ating bansa, ano? Mula sa Pangulo hanggang sa pangalawang Pangulo, hanggang sa mga senador, kongresista at mga gobernador at city mayors, mga barangay captains na maging transparent na yung kanilang pamamahala sa mamamayan ng sambayan ng Pilipino. Dahil talagang nasa panahon na tayo ng kawakasan at kailangan na makapag-invest na tayo ng mabubuting bagay sa kapwa nating tao. Kaya nakagagalak po na sa panahon ng kawakasan tayong lahat hindi exempted sa imbitasyon ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus na ating paniniwalaan. Amen po ba? Amen. Panalangin natin yung ating presidente ng Pilipinas na mapagtagumpayan niya yung kanyang pamumuno sa ating bansa. Ano po? At napakaraming trial at napakaraming niyang trial na kinakaharap sa kanyang pamamahala sa sambayan ng Pilipino. Ngunit kung mayroong nananalangin na mayroong tunay na relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, payapa niyang mapamamahalaan ang sambayan ng Pilipino. Amen po ba? Amen. At yung ating mga kapatid sa pananampalataya, lagi nating ipapanalangin na mabuksan na ang kanilang unawa sa paniniwalang espiritual upang makatyak na sa pag-iintay na mayroong mga tatak ng patotoo yung nag-iintay na darat ng mga tapat na katiwala. Amen po ba? Amen. So napaka-reality ng kanyang pag-ibig sa bawat tao, sa lahat ng tao sa buong mundo. Amen po ba? Amen. Ito po yung sulat ni Apostol Pablo sa 2 Timothy, ano po? Sulat po ni Apostol Pablo to. Ngayon, doon sa sinaliksik natin, maliwanag sa atin na nangyari yung pinaniniwalaan natin na patotoo. Kaya lahat ng lalagat ng paniniwala ng pananampalataya na saksi na binuhay siya maguli in the third day, tayo po ang kaharian niya na itinayo at inirestore niya sa panahon ng kawakasan na tinawag niya na Iglesia ng Banal ng Bundok ng Sayon na recorded na sa langit. Maliwanag po ba sa bawat individual na nakakapanood na may mga sa paniniwala natin na ginawa ng ating tagapagligtas meron na tayo matibay at matatag na relasyon bawat isa. Mga nagpapatotoo na tayo na binuhay siyang maguli in the third day. Amen po ba? Amen. Naghihintay na tayo sa muli niyang pagparito, nadatnan tayo na siya bumago ng maruming lakad ng paniniwala natin. Siya bumago ng paniniwala natin upang ihanda niya na tayo na sa pagparito niya makaprepirado na tayong lahat at hindi na tayo mahatulan sa second coming of Jesus. Amen po ba? Amen. Are you blessed, people of Zion, in the name of Jesus, in the resurrection? Amen. Sabi dito ni Apostol Pablo kay Timoteo sa sulat niya kalawang 2 Timothy chapter 1 verse 8. Nag-umpisa po ako sa verse 6 ng 2 Timothy chapter 1 verse 6. Dahil dito ipinapaalala ko sa iyo na paningasin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo sa pamamagitan ng pagpapatok ng aking mga kamay, sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Naunawaan po natin yung binigay niya kay Timoteo. Dahil dito ipinapaalala sa iyo na sa paningasin mo ang kaloob ng Diyos. Ano po ba ibig sabihin ng paningasin? Pag-apuyin, pag-alabin. Amen po ba? Amen. Pag-alabin mo ang kaloob ng Diyos na nasa iyo na sa pamamagitan ng pagpapatok ng aking mga kamay. Tingnan nyo, binigyan ng anointing ni Apostol Pablo si Timoteo. Binasbasan ni Apostol Pablo si Timoteo.
sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Tingnan, binigyan si Timoteo ng kapangyarihan ng hindi pagkatakot, kundi kapangyarihan ng pag-ibig at ng kahusayan sa pangangaral ng mabuting balita ng kaligtasan. Amen po ba? Amen. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ito na po ang napakadalisay na nahayag na kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, nasulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng mga kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ang sulat niya, sinabihan niya si Timoteo sa sulat niya na magtiis ka ng kahirapan. Dito din yung kagaya nung naranasan natin ngayon eh. Amen po ba? Amen. Huwag mo nga ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoon. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ito ang kapangyarihan ng Panginoon Diyos, ang Ebanghelyo, ang Panginoong Jesucristo. Na siyang sa atin ay nagligtas, sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa, kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus. Buhat pa ng panahong walang hanggan. Tingnan mo. Buhat pa ng panahong walang hanggan, ibinigay ng pala sa mga itinakdang tagapagmana to. Amen po ba? Amen. Kaya ang sabi kay Timoteo, huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Ni ako na bilanggo niya, kundi magtiis ka ng kahirapan dahil sa Ebanghelyo ayon sa kapangyarihan ng Diyos. Ito, yung kabutihan at kagandahang loob ng Panginoon Diyos, yung pinapangaral na sa buong bansa, sa lahat ng mga bansa, bayan at wika, sa buong sanlibutan. May patotoo, yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na sinasabing huwag mong ikahiya ang pagpapatotoo sa ating Panginoong Jesucristo. Na siyang sa atin ay nagligtas, sa atin ay tumawag ng isang banal na pagtawag, hindi ayon sa ating mga gawa. Naunawaan natin, mga kapatid at kaibigan, hindi sa ating sariling gawa tayo maliligtas. Kundi ayon sa kanyang sariling akala at biyaya na ibinigay sa atin kay Kristo Jesus, buhat pa ng mga panahong walang hanggan. Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Kristo Jesus, na siyang nag-alis ng kamatayan at nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Nakagagalak po, mga kapatid at kaibigan? Ngunit ngayon ay nahayag sa pamamagitan ng pagpapakita ng ating tagapagligtas na si Jesucristo. Naunawaan po natin, nahayag yung kanyang larawan na espiritu, walang laman, walang mga buto. Kaya saksi tayong lahat na binuhay siya maguli in the third day. Na siyang nag-alis ng kamatayan. Ganyan, sa lahat ng iniimbitahan, inalis na tayo sa pagkabulok, inalis na tayo sa kamatayan, wala nang kasalanan. Yung kamatayan, kasalanan eh. Amen po ba? Amen. Inalis na tayo sa kasalanan at nagdala sa liwanag ng buhay at walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo, na sa mga bagay na ito ay ako'y itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Nakuha niyo yung tinuturo yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yung tinuturo ni Timoteo yung katwiran na binuhay siya maguli in the third day, yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Yan yung katwiran na mag-ahatid sa atin sa walang pagkasira. Kaya nga, pagparito niya, sa second coming of Jesus, lahat nung gumaganap ng patotoo eh. Bubuhayin yung mga nakatulog na may pananampalataya. At yung mga natirang gumaganap ng patotoo na saksi sa pagkabuhay na maguli eh,
babaguhin sa isang mata. At kung mahayag na siya, mahayag din tayong katulad niya. Amen po tayo doon, naniniwala tayo doon, mga kapatid at kaibigan. Amen. Kasi yan ang mangyayari sa second coming of Jesus. Lahat ng tinawag at pinili niya, tinirang niya, na inihalal niya, na matibay at matatag na kaharian, na itinala niya sa langit ang pagpupulong natin, na tinawag niya na iglesia ng banal na bundok ng Zion. Yan po yung paniniwala natin na sinasabi niya sa atin lahat ngayon. Na sa pagparito niya, lahat ng mga natitira na tinawag at pinili niya, na naghihintay at nagbabantay sa muling niyang pagparito, na inirestore niya sa paniniwalang espiritual. Babaguhin tayo sa isang mata, tayo mga natirang nakakatayo na gumaganap ng patotoo. Amen po tayo ron, mga people of Zion. Amen. Yung mga kapwa ko na iniimbitahan na maniniwala na sa pagkabuhay na maguli in the third day. Pinaniniwalaan tayo, sinabi ng manunubo sa tagapagligtas natin sa pagparito niya. Tayo yung tinawag niya na inimbitahan niya na gaganapin natin yung patotoo na binuhay siya maguli. Tayo yung mga nalalabing mga nakakatayo na natitira na babaguhin niya sa isang mata. Amen po ba? Amen. Meron ba siyang sinabing ganyan? Hanapin natin para mapuspos tayo ng paniniwala. Bibigyan ko kayo ng sample. Romans chapter 8 verse 29. First John chapter 4 verse 17. First John chapter 3 verse 2. Philippians chapter 3 verse 20 to 21. Yung iglesia, yung katawan, sa pagparito niya. Ito po, maliwanag na pinangunawa na sa atin ito ng ating tagapagligtas. Kapwa nyo rin akong tinawag at tinirang na nagbabantay at naghihintay. Ipinapahayag ko sa buong mundo yung pag-ibig niya, yung paniniwalaan nating lahat. Na walang bayad ito. Kaya hindi kayo magdududa sa akin. Amen po ba? Hindi nyo ako pagdududahan na scam ito. Kasi may mga Bible din tayo sa ating tahanan. Masusubaybayan nyo rin kami sa pag-aaralan at pagmimeditasyon araw at gabi. Amen po ba? Amen. Binibigyan tayo ng katiyakan sa paniniwalaan natin na paglalagakan natin ng paniniwala at pagkilala na saksi tayo nagpapatotoo na binuhay siya maguli in the third day. Siya po yung nagsasabi niya na sa pagparito niya, daragdag niya tayo mga tapat at mabuting katiwala. Nababaguhin niya tayo sa isang mata. Yung may kabulukan, mapapalitan na ng walang kabulukan. Amen po ba? Kaya ano sabi dito? At nagdala sa liwanag ng buhay at ng walang pagkasira sa pamamagitan ng Ebanghelyo. Agagalak ko sa pamamagitan ng pagpapahayag ng kabutihan at kagandahan loob ng Panginoong Jesucristo ng Ebanghelyo narinig nyo na ito pala yun. Dala-dala ng inyong lingkod na pinapahayag na mag-ahatid sa atin sa walang pagkasira. Amen po ba? Amen. Na sa mga bagay na ito'y ako itinalaga na tagapangaral at apostol at guro. Ay, intindihan po natin, naunawanan natin. Kung ano yung sulat ni Apostol Pablo gayon din pinangaral ni Timoteo ito ngayon. Amen po ba? Amen. Dahil dito nagtiis din ako ng mga bagay nito, gayon may hindi ako nahihiya. Sapagkat nakikilala ko ang aking pinaniwalaan at lubos akong naniniwalang siya makapag-iingat ng aking ipinagkatiwala sa kanya hanggang sa araw na yaon. Ingatan mo ang mga ulirang mga salitang magagaling na naririnig mo sa akin sa paniniwala at pag-ibig na nasa kay Kristo Jesus. Wala pong pinanggit na ibang tao, kundi ang tao si Kristo Jesus ang isinusulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Amen po ba? Amen. Na ito'y nalalaman mo na nagsisihiwalay sa akin ang lahat ng nasa Asya na sa mga yaon na si Pileo at si Hercules. Pagkaloob naman ng Panginoon ng habang ang sambahayan ni Onesiporo sapagkat madalas niya akong pinagiginhawa at hindi ikinahiya ang aking tanikala. Tingnan niyo po itong deklarado nato na si Onesiporo. Pinagiginhawa kalooban ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo. Amen po ba?
Amen. At hindi ikinahiya ang aking tanikala, ang pagkakaalipin niya bilang apostol ng Panginoong Kristo na itinahayag ang mabuting balita ng kaligtasan. Kundi nang siya nasa Roma ay nahanap niya ako ng buong sikap at ako'y nasumpungan niya. Pagkalooban nawa siya ng Panginoon na masumpungan niya ang kahabagan ng Panginoon sa araw na yaon at totoong alam ko kung gaano karaming mga bagay na pinaglingkod niya sa Efeso. Ngayon po, sa panahon ng kawakasan, lumago ang kaalaman ng mga tao, naging high-tech na tayo. Di ngayon, ang pangangaral ngayon sa kalooban ng Panginoon Diyos na sa pangalan ni Cristo Jesus nationwide, worldwide na po, ano? Naunawaan po natin. Ito, naglalakbay pa si Apostol Pablo sa mga kapatid sa iglesia. Para isulat lang ito sa mga talagang tapat sa tipanan ng paniniwala ng mga saksing tapat sa pagkabuhay ng mabuti. Ikaw nga, anak ko, magpakalakas ka sa biyayang nasa kay Cristo Jesus. 2 Timothy chapter 2. At ang mga bagay na yung narinig sa akin, sa gitna ng maraming saksi ay siya mo rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagturo naman sa mga iba. Nakuha niyo po kung sino man yung magtuturo ang tuturo natin, sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo ang mga bagay na yung narinig sa akin sa gitna ng maraming saksi ay siya po rin ipagkatiwala sa mga taong tapat na makapagtuturo naman sa mga iba. Ano po ituturo nito? Di po ba may tuturo nito mga taong tapat na makapagtuturo naman sa iba saksi rin siya sa pagkabuhay na maguli. The same spirit po, ano? The same faith. Makapagtiis ka din, makapagtiis ka sa akin ng mga kahirapan na gaya ng mabuting kawal ni Jesus. Sino mang kawal na nasa pagkakawal ay hindi nahalubilo sa mga bagay ng buhay na ito upang siya ay kalugdan niya o nagtala sa pagkakawal. Tingnan nyo. Kagagalakan ng tumawag sa pagkakawal. Yung kawal na talagang ipinapahayag ang kabutihan ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Cristo Jesus na bilang kawal ay saksing tapat na binuhay siyang magmuli. Amen po ba? Amen. At kung sino mang nakikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Ganyan yun po, hindi pala puputungan ng karangalan kung hindi matuwid yung pakikipaglaban sa pangangaral ng mabuting balita. Amen po ba? Amen. Naunawaan natin. At kung sino man ay makikipaglaban naman sa mga laro, eto po, kahit na sino, wala naman itinatangi ay makikipaglaban naman ng mga laro ay hindi pinuputungan maliban ng makipaglaban ng matuwid. Hindi po puputungan kahit sino yung makipaglaban sa larong espiritual ng pagpapahayag ng pangangaral. Hindi puputungan kung hindi po ito makikipaglaban ng matuwid. Ang magsasaka ay nagpapagal ay siya kailangan upang makabahagi sa mga bunga. Nakukuha nyo yung magsasaka, nagpapakahirap upang makabahagi siya sa pinaghihirapan niya. Umalis siya doon sa sinasaka niya. Isipin mo ang mga sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Unawain po natin mabuti. Isipin mo ang sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin po si Jesucristo na muling binuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Saan po bibigyan? Ng lahat ng mga bagay si Timoteo at saan din tayo bibigyan ng lahat ng mga bagay na sinasabi dito sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Isipin mo ang mga sinasabi ko sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Sa pagpaglaban natin, tayo'y naniniwala at sumasampalataya na matuwid ang pakikibaka at pakikipaglaban natin ng pangangaral ng ebanghelyo. Dahil sinabi sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo
Isipin mo, sinasabi ko, sapagkat bibigyan ka ng Panginoon ng pagkaunawa sa lahat ng mga bagay. Alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Dito pala bibigyan ng matuwid na pagpapahayag at pangangaral ang isang mangangaral na sinabi ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo na ngayon ay ipinapangaral ang mabuting balita na alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Yan pala yung kabuuan ng ebanghelyo pinapangaral ni Apostol Pablo sa mga kahentilan at sa huling panahon. Amen po ba? Mga kapatid at kaibigan, o di si Timoteo nakibaka na matuwid na pakikipagbaka. Amen. At kung sino may makikipaglaban naman sa mga laro ay hindi pinuputungan maliban na kung makipaglabang matuwid. Sa timbang espiritual, hindi pinuputungan yung hindi matuwid na nangangaral. Ang pinuputungan ay yung matuwid na nangangaral sa sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Alalahanin mo si Jesucristo na binuhay na maguli sa ikatlong araw. Yan po yung karunungan manggagaling sa Panginoong Jesucristo na tanda ng hula ng mga banal na propeta na isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Yan po yung pinapangaral sa atin ngayon sa panahon ng kawakasan na paniniwalaan natin na tayo kung lahat ay bibigyan ng putong na matuwid na paniniwalaan natin yung ating tagapagligtas na binuhay na maguli sa makasalanang sanlibutan. Amen po ba? Amen. Sa Panginoong Jesucristo manggagaling yan lahat ng karunungan na paniniwalaan natin. Kaya mag-iintay tayo ng putong, ng award, ng crown na bawat isa sa atin na iniimbitahan tatanggap pa ng putong dahil tayo isinali sa paligsahan ng paniniwala sa buong sanlibutan. Amen po ba? Amen. Kaya sa muli niyang pagparito, sinasabi niya sa ating lahat na hindi kayo mapapahiya. Na kung mahayag ako, mahayag din kayo katulad ko. Amen po ba? Di ba yan yung putong na iniintay natin na mangyayari sa atin? Kaya nga, makikilala nyo rin yung nangangaral kung siya sa Diyos o hindi sa Diyos. Ang tunay na sa Diyos na nangangaral, merong ipinapangaral na hula ng mga banal na propeta na nangyari yung hula. Amen po ba? Sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta. Natupad yung sinabi ng Ama ng Panginoong Jesucristo sa mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. Kaya ang sumasampalataya o naniniwala sa isinugo, naniniwala sa nagsugo. Amen po ba? Amen. Kaya sabi nung isinugo lahat nung naniniwala sa kanya Ama, gaya naman nila na maging isa na gaya natin. Amen po ba kayo ron? John chapter 17 verse 22. Pakibasa po natin. Sinabi ng ating tagapagligtas yan Ama, gaya natin na iisa. Gaya rin naman nila na maging isa rin natin sila. Sinabi niya yan. Kaya nararamdaman natin yung napapakinggan natin yung pinapangaral na isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo na alalahanin mo si Jesucristo na muling nabuhay sa mga patay sa binhi ni David ayon sa aking ebanghelyo. Sa pinapangaral ni Apostol Pablo ng ebanghelyo sa Panginoong Jesucristo natin, ititiwala yung paniniwala natin, aalalahanin natin na binuhay siya maguli in eternity. Sa Kanya nanggagaling yung karunungan, yung kaalaman, yung pag-asa, yung kagalakan na di malilip sa pag-iintay at pagbabantay natin na tayo yung mga tapat na katiwala, na nakipaglaban tayo ng matuwid sa panahon ng kawakasan. Na sino mang nakipaglaban, welcome din Sino man kaya lang hindi tatanggap ng putong Kaya sa pakikipaglaban ng espiritual, matuwid ang nag-aasam-asam ng putong na iniintay natin sa muli niyang pagparito.
na siyang pinagtiisan ko ng kahirapan sa mga tanikala na tulad sa tampalasan, ngunit ang salita ng Diyos ay hindi natatanikalaan. Tingnan nyo, hindi natatanikalaan ang salita ng Panginoon Diyos. So, nationwide, worldwide, pumapasok siya sa lahat ng dako ng mundo. Amen po ba? Hindi po pwedeng tanikalaan eh. Dahil ang Diyos pag-ibig eh. Ihahayag ko sa buong mundo para matinig ito ng mga tatawagin at pipiliin niya, tihirangin niya, tiyahalan niya, matibay na kaharian. Kaya nga aking tinisang lahat ng mga bagay dahil sa mahinirang, dahil sa mga hinirang upang kamta naman nila ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. Tingnan niyo, pinagtiisan ni Apostol Pablo sa sulat niya kay Timoteo. Kaya aking tiniisang lahat ng mga bagay dahil sa mga hinirang upang tanggapin naman natin ang pagkaligtas na nasa kay Kristo Jesus na may kaluwalhati ang walang hanggan. Walang hanggan na po ito, karangalan, no? Doon sa mga tinawag na nakipaglaban na matuwid sa paningin niya, na merong patutuo na pinaniwalaan. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo nangamatay, nakalakip niya, ay mabubuhay naman tayong kasama niya. Saan tayo namatay? Mga kapatid at kaibigan, tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo nangamatay, nakalakip niya, namatay ni kasalanan natin, yung pasimulang aral, pinagsisisihan na natin yan, kinapuputan na natin yan. Nandito na tayo, naglalakbay na tayo sa pamamagitan ni Jesucristo, na daang bagong buhay, na malaya tayo papasok sa dakong kabanal-banalan. Amen po ba? Amen. O, nasa Hebrews yan, may daang bagong buhay pa lang itinayo ang Panginoong Diyos, ano? Ang Panginoong Jesucristo, na malaya tayo papasok sa dakong kabanal-banalan dahil tayo yung mga hinirang at tinawag niya na mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Amen po ba? Amen. Sa pamamagitan ng daang bago at buhay. O, ang Panginoong Jesucristo po, ang daang bago at buhay. So, wala na yung dating daan. Amen po ba? Amen. Tapat ang pasabi, sapagkat kung tayo ay nangamatay nakalakip niya, ay nakabubuhay naman tayong kasama niya. O di kasama natin ang Panginoong Jesucristo bilang mga saksing tapat na binuhay siya maguli in the third day. Amen po ba? Nung namatay siya sa krus, dinala niya yung kasalanan natin, yung walang kabuluhang paniniwala ng sanlibutan. Naunawaan natin yun? Nung namatay siya sa krus, tinubos niya tayo sa walang kabuluhang aral ng sanlibutan. Diyan namatay yung ating pasimulang aral eh. At ngayon nabubuhay na tayo, kasama natin siya. May mga tatak na tayo na pinihin ng patuto sa ating puso't isip. Hayag na sa labi natin, hindi nawawari sa labi natin yung katwiran ng patuto. Amen po ba? Amen. Nakagagalak po na maggulay-gulay sa panahon ng kawakasan na siya din ang naganda sa ating lahat. Kung tayo ay magtiis ay mag-ahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Wow, nakagagalak. Ano po? Kung tayo ay magtiis ay mag-ahari naman tayong kasama niya. Ang magtiis hanggang wakas, maliligtas. Kung tayo ay makapagtiis at ay mag-ahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. Kaya sa lahat po ng iniimbitahan, ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa pangalan ni Jesucristo na ating tagapagligtas. Unawain natin mabuti yung napapakinggan at napapanood natin sa social media na pinapangaral na regalo sa atin na walang bayad. Amen po ba? Amen. Ang kaligtasan ay maraming pagtitiisan. Ngunit hindi masayod na kagalakan ang karangalang iniintay natin dito. Amen po ba? Amen. Kung tayo magtiis ay mag-ahari naman tayong kasama niya. Kung ating ikaila siya, ay ikakaila naman niya tayo. So nakatatakot po pagka ikinaila natin yung napapakinggan natin ngayon? How much more kung paparito pa siya, saka lang tayo mananalig. Napanood nyo sa social media, pinangalan yung kabutihan at kagandahan mo niya napakinggan natin, parang hindi pa tayo nagising. Ano sabi? Kung ikakahiya natin, ikakahiya naman niya tayo. Di po pa nakakatakot yun. Sa pandemya pa lang ngayon, natatakot na tayo. Paano kaya sa pagparito niya?
Kaya pag-aralan natin mabuti, yung napapakinggan natin. Huwag natin tanggihan yung napapakinggan natin. Subaybayan nyo kami, mag-aaral tayo, kaya kumaunawa na natin sa pag-aaral natin at pagbubulay-bulay at pinaunawa na talagang na-enlighten na tayo, itiwala na natin yung ating maniniwala sa hula ng mga banal na propeta na ang Panginoong Jesucristo ang tanda na pinaniwalaan natin na sinaksihan ng mga banal na apostol kung pinaniwalaan natin tagapagligtas. Amen po ba? Iisa ang paniniwala natin lahat, mga saksi tayo kay papatotoo na binuhay siya muli in the third day. Maliwanag po ba? So may relasyon tayong lahat, may commitment tayong lahat, na-deliver tayong lahat, na-restore tayong lahat. Amen po ba? Amen. Nagkaroon tayo ng spiritual obedience lahat. Na-restore tayong lahat. Na-rapture tayong lahat. Sa paniniwalang spiritual. Amen po ba? Silyado tayong lahat. Kaya nga, sinisiyayuhan niya na ngayon yung sariling kanya. Amen po ba? Ang selyo, yung patotoo na binuhay siyang maguli in Duterte. Kung tayo hindi mga tapat, siya nananatiling tapat. Sapagkat hindi makapagkakaila sa kanyang sarili. Ipaalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi papakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Naunawaan po natin, mga kapatid at kaibigan, paalala mo sa kanila ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga bagay, tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Hindi pala pinagtatalunan to. Amen po ba? Kundi pakinggan, unawain, at kung maunawaan, paniwalaan. Ito'y paalala, ang mga bagay na ito na sila'y pagbilinan sa paningin ng Panginoon, na sila'y huwag makipagtalo tungkol sa mga salitaan na hindi mapapakinabangan sa ikapapahamak ng mga nakikinig. Wala pa ng kabuluhan yung pagtatalo ng pagpapaliwanag dito. Amen po ba? Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikahihiya, na gumagamit na matuwid na salita ng katotohanan. So nakagagalak po yung sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya, na gumagamit ng matuwid na salita ng katotohanan. Nagagalak po. Sa banal na bundok ng Sayon nyo lang po maririnig itong pangangaral na gaya ng sulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na sinasabi ni Apostol Pablo kay Timoteo na pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, manggagawang walang anumang ikinahihiya. Ito rin ho ngayon, yung manggagawa na walang ikinahihiya sa inyo, na pinapangaral ng mabuting kalooban ng Panginoon Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus sa buong sanlibutan, na gumagamit na matuwid ng salita ng katotohanan. Yung ginagamit ko pong salita ng katotohanan ay pinapangaral sa social media na walang bayan. Ito po'y sinabi ng Panginoon Diyos sa mga banal na propeta, na ito po yung tanda na paniniwalaan natin, na sinaksihan ng mga banal na apostol ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta na ipinako siya sa krus. Tanda na pagtutukusin ng kasalanan ng marami, sa ikatlong araw binuhay siyang maguli. Yan po yung salita ng katotohanan na isinulat ni Apostol Pablo kay Timoteo, na ipinapangaral ko sa lahat ng mga tao sa buong sanlibutan. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu Santo sa panahon ng kawakasan, sapagkat ang panahon ng kawakasan ay mapanganib na. Amen po ba? Amen. Haharap din tayong katulad ni Timoteo sa sulat ni Apostol Pablo. Pagsikapan mong humarap na subok sa Diyos, na manggagawang walang anumang ikinahihiya. Yung pinapangaral ko po sa inyo, walang dagdag, walang bawas. May hula ng mga banal na propeta,
sinaksihan ng mga banal na apostol, ang katuparan ng hula ng mga banal na propeta, yan po ang pinagsisikapan natin umarap na subok sa Diyos na mga manggagawang walang anumang ikinahihiya dahil tinupad natin yung tanda ng hula ng mga banal na propeta na sinaksihan ng mga banal na apostol. Sakto tayo sa paniniwala. Amen po ba? Amen. So, napaka-perfect na inilalatag sa social media na maunawaan natin ang katotohanan na salita na ipinapangaral sa social media na natupad sa atin ngayon ng hula na tayo ang mga nalalabing tagapagmana ng kanyang pangako ng buhay na walang hanggan. Sang-ayon po ba tayo ron, mga kapatid at kaibigan? Amen. Dadapwat ilagan mo ang mga usapang walang kabuluhan sapagkat sila'y lalong magpapatuloy sa kasamaan. Naunawaan po natin, ilagan natin yung walang kabuluhan usapan. Dahil magpapatuloy lang sa kasamaan, yung wala namang kabuluhan na pinag-uusapan. Dadapwat ang kanilang salita'y kakalat na gaya ng gangrena, na sa mga ito ay si Himeneo at si Pileto, na mga taong tungkol sa katotohanan ay nakasisay, na sinasabing ang pagkabuhay na maguli ay nakaraan na at ginugulo ang pananampalataya ng iba. Tingnan niyo po ito. Nakakaroon marami sa panahon ng mga banal na apostol ay sinasabi pa ang pagkabuhay na maguli nakalipas na. Ginugulo ang paniniwala ng iba. Gayon ba ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Amen. Naunawaan po natin ang may matibay, gayon may ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatiling may tatak nito, nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Nakuha na po natin, naunawaan na natin. Amen. Kaya ang pagkabuhay na maguli, nangyari po yan sa pagparito niya, nahayag na yung larawan ng kanyang pagka-Diyos na Espiritu, yung ating tagapagligtas. Amen po ba? Kaya sabi dito, gayon ba ang matibay na pinagsasaligan ng Diyos ay nananatili na may tatak nito. Ang tatak po nito, yung katwiran ng patotoo na nananahan sa puso't isip natin, na lumalabas sa labi natin, hayag na, hindi nauwari sa labi natin yung tatak nito, yung katwiran ng patotoo. Amen po ba? Amen. Nakikilala ng Panginoon ang mga kanya at lumalayo sa kalikuan ng bawat isa na sumasambitla ng pangalan ng Panginoon. Tignan niyo po. Sa mga nakakaral sa sanlibutan, kailangan layuan natin yung mga sumasambitla sa pangalan ng Panginoon sapagkat tayo nakikilala ng Panginoon Yung sarili kanya nakikilala dahil may mga tatak tayo ng patotoo. Amen po ba? Amen. So, nakagagalak po na ang bilin sa atin, maraming paparito sa pangalan ng Panginoong Kristo na gagamitin yung pangalan niya. Ang sinasabi sa atin, mag-ingat tayo. Ito ang pangakong kanyang pinangako sa atin, ang buhay na walang hanggan. Isinulat ko ang mga bagay na ito tungkol sa mga may ibig na magligaw sa inyo. Maraming paparito sa pangalan niya, hindi na bago. Amen po ba? Amen. Sa panahon pa lang ng mga apostol, marami nang lumitaw na ginamit yung pangalan ng ating tagapagligtas Kaya yung mga banal na apostol hindi na bago yung suhol ngayon yung under the table. Kasi yung mga banal na apostol sinuhulan din yung taong bayan para sabihin ninakaw ng mga apostol ang bangkay ng Panginoon hindi nga nila nakita So nagalit sa kanila ang taong bayan. Nabinigyan ng pera yung mga mamamayan upang pagbintangan yung mga apostol na ninakaw nila yung bangkay ng ating tagapagligtas. Hindi nga nabulok Amen po ba? Amen. Okay, marami namang naparito na mandaraya sa sanlibutan. Amen po ba tayo ron? Ang bili sa atin tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. So meron palang tayong tatanggapin sa ating tagapagligtas na mananahan sa atin. Alam na po ba natin kung ano yung
nananahan sa puso natin na ipinahid sa puso at isip natin. Kilala ng Panginoon Diyos yung may tatakin. Di po ba? Kanina, doon kay Timoteo, pagharap ni Timoteo na subukat matibay sa Panginoon Diyos, ipinag-aral niya ng matuwid ng salita ng katotohanan. And then, naharap naman tayo, meron tayong tatak, pinahid sa puso at isip natin. Tungkol sa inyo, ang pagkapahid na sa Kanya inyong tinanggap ay nananahan sa inyo. At hindi ninyo kailangan kayo turuan ng sino man. Ngunit kung paano kayo tinuturuan ng Kanyang pahid, tungkol sa lahat ng mga bagay ay siyang totoo at hindi kasinungalingan. At kung paano kayo tinuturuan ito ay gayong kayong nananahan sa Kanya. Tingnan nyo, tinuturo yung nakapahid sa puso natin, yung nangyari hula, natanda, na ginawa ng ating tagapagligtas. Yan yung nakapahid sa puso natin na nananahan sa atin. Amen po ba? Yan yung binhi ng patotoo na meron tayo matibay at matatag na relasyon na saksi tayo sa pagkabuhay ng makuli. At ngayon, mamunti kong mga anak, manahan kayo sa Kanya upang kung siya'y mahayag, ay magkaroon kayo ng pagkakatiwala at huwag tayo mga mapahiya sa harapan niya sa Kanyang pagparito. Tingnan nyo, babalik siya, huwag tayo mapahiya, manahan tayo doon sa katwiran niya bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Alam na natin yung 1 Peter chapter 2 verse 9. Pagdating doon sa verse 6 ang banal na kasulatan niya narito, ilalagay ko sa sayon ang banal na kasulatan. Wala pong ibang binanggit na pangalan, kundi narito ilalagay ko sa sayon ng banal na kasulatan. Amen po ba? Amen. Tayo ang pinili na mga inimbitahan na bayang sariling pag-aari. Amen po ba? Amen. Na iahayag natin yung karangalan ng tumawag sa atin. Bilang mga saksing tapat na binuhay siyang maguli in Duterte, tayo po ang pinili na bayang sariling pag-aari. Ang iglesia ng banal na mundok ng Sayon na pinaganda ng tahanan sa langit. So maliwanag na po ba na iahayag natin sa madilim na mundo ang katotohanan upang magliwanag na ang nadidiliman ng paniniwala. Amen po ba? Amen. Hindi po ito matutularan ng sino man, kundi sa kalooban ng Panginoon Diyos. Nangyayari ito ngayon sa panahon ng kawakasan. Ang Panginoong Jesucristo po ang espiritong hula ng mga banal na propeta. Amen po ba? Amen. So dadahon na po ako sa pangwakas, sa vision, sa pangitain na mangyayari sa ating lahat. Sabi nung nag-iimbita sa ating lahat na wala siyang itinatangi, walang diskriminasyon ang layunin niya sa lahat ng mga tao sa buong mundo. Sa lahat ng makakaunawa at pagpapaunawaan ng ating Panginoong Diyos sa pangalan ni Kristo Jesus, na may tanda ng hula ng mga banal na propeta na nangyari at pinatunayan ng mga banal na apostol sa mga tagapagmana ng buhay na walang hanggan, sa mga tinawag at pinili at tinirang at inihalal na matibay at matatag na kaharian na itinala sa langit ang pagpupulong natin sa sanlibutan, na tinawag niya na Iglesia ng Banal na Bundok ng Sayon. Ang sabi ng ating tagapagligtas na nag-imbita sa atin at pinaglalagaan natin ang paniniwala bilang mga saksi na binuhay siya maguli sa ikatlong araw, sinabi niya, narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. Maliwanag po ba nag-imbita sa atin, sinabi niya, at narito ako'y madaling pumaparito. Mapalad ang tumutupad ng mga salita ng hula ng aklat na ito. So, narinig natin kanina na lahat ng iniimbitahan sabi kanina, inyong hanapin at basahin sa aklat ng Panginoon. Amen po ba? Isa man ay hindi magkukulang at hindi nangangailangan ng kasama. Inyong saliksikin sa aklat ng Panginoon na iniisip ninyo na mayroon kayong buhay na walang hanggan na nagpapatotoo tungkol sa akin. Amen po ba, people of Zion, nationwide, worldwide? Amen. So binabati po namin kayo ng kapayapaan ay sumaating lahat at maraming pong salamat sa mga listeners, sa mga followers, sa mga partakers ng Panginoong Jesucristo bilang mga saksing tapat sa pagkabuhay niya maguli. Tayo pong lahat ay
Nag-iintay na sa muli niyang pagparito, nadatnan niya tayong nakibaka ng matuwid na pakikibaka. Congratulations po sa lahat ng mga listeners. To God be the glory in the name of Jesus in the resurrection. God bless people of Zion. Amen, amen, and amen. Thank you, Lord, in the name of Jesus in the resurrection. Tunay nga, Panginoon, na kapuri-puri ang dakilang pangalan mo sa iyong banal na bayan. Ito po ang mga bagay na patuloy nating isaalang-alang, mga kapatid at mga kaibigan, ang dalisay na kalooban ng ating Panginoon, purihin ng Diyos sa kanyang banal na lublugan. Kung paano ang ating mga kapatid ay nagtiis ng kahirapan sa kanilang panahon, sapagkat sa kanila ginawad ng Panginoon ang kaligtasan at buhay na walang hanggan, sa atin man ngayon, mga kapatid at mga kaibigan, ay magkakagayon din hanggang sa panahon ng kawakasan. Amen po! Amen. Kahit patuloy tayong umawit ng pagpupuri, pagpapasalamat sa ating Panginoon Diyos, mga kapatid at mga kaibigan. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Umawit tayong may buong kagalakan, mga kapatid. Oh, thank you God! Oh, thank you Lord! Glory to the King Almighty. Your loving kindness is forever. Forever is your grace and mercy. Oh, sing unto the Lord a new song. Sing unto the Lord, the Most High. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Bless His name. Bless His name, declare His glory unto Thee, O Lord. Will I sing? Tayo pong lahat, mga kapatid, ay patuloy na magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Dakilang Diyos, Ama, na nahayag sa aming puso at sa aming mga pag-iisip sa pamamagitan ng kanyang bugtong na anak. Tunay nga, Panginoon, ay tinataas namin sa iyo ang dakilang pagpupuri, pagdakila at pagsamba sa iyong banal na looban. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat kami na iyong bayan ay patuloy mong sinasamahan hanggang sa panahon ng kawakasan at ipinakikilala mo sa amin ang iyong pagtipagtipan sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat na patuloy namin pinagsasalusaluman. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ayon sa mga banal na mga propesiya na itinakda mo sa panahon ng kawakasan, dayamang ang mga bagay na ito ay pinagtibay sa aming puso't isipan sa pamamagitan ng mga bagay na nasusulat sa aklat ng buhay. Tunay nga, Panginoon, na sino mong tao na magiging bahagi ng iyong banal na bayan ay nakakaasa sa dakilang pangako sa kaligtasan at buhay na walang hanggan. Amen. Salamat, Panginoon, sapagkat ang pagsusumikap ng aming mga kapatid na apostol sa panahon ng nakalipas, tunay nga na ngayon nagkakabunga sa mga banal na hinilang mo sa panahon ng kawakasan. Amen. Lumalago ang iyong bayan sa kaalaman, karunungan, pag-ibig at pananampalataya sa pamamagitan ng mga bagay na ipinakikilala mo sa amin, ang huwakan ng karunungan na nahayag sa aming puso't isipan, nang aming makilala ang larawan ng aming Panginoong Kristo nang siya'y buhayin ng maguli sa ikatlong araw. Amen. Salamat, Panginoon, ito ang isang dakilang bagay na ikinagagalak ng lahat ng mga banal na pinapatunayan ngayon sa buong sanlibutan na ito'y may kapangyarihan na buhayin maguli ang sino mang tao na sasampalataya sa pamamagitan ng pagkaunawa sa sinasabi o sinasalita ng aming Panginoong Kristo. Amen. Tunay nga, Panginoon, ang lahat ng mga bagay na ito ay tinataas namin sa iyo ang aming dakilang pagluwalhati at pagpasalamat sa pamamagitan ni Kristo Jesus na aming tunay na Diyos at Panginoon na mananubos ang lahat ng mga kapatid ay magsipagsabi ng Amen. Amen. Amen.